In this video, mag-upgrade tayo ng windshield sa ating PCX 160. So yung stock windshield niya, which is mababa and wala masyadong purpose, for aesthetics lang. Papalitan natin ng mas mataas na windshield for comfort. So yung wind noise, wind fatigue, mababawasan, and of course protection na rin for debris. First step, may dalawang Phillips screw dito sa harap ilalim ng ating windshield. So kailangan natin tanggalin yan. Kailangan nyo ng Phillips screwdriver. Kulit nga eh. Oops. Ayan, so meron tayong dalawang screwdriver. Next naman is kailangan natin i-pry itong plastic na fairings katabi ng ating windshield. So, kailangan dito ng pry tool. So, dapat dandahan lang para hindi masira ang ating plastic. So, ramdaman nyo lang pag may nakaharang. Pwede nyo siya i-push sa may mount dito. Kaya, ay nakaangat na yung plastic. Dito na. Yun. Tanggal na natin yung ating fairings na puti. So, medyo natagalan tayo. So, tignan nyo lang yung mga kung saan siya nakaklip. So, meron sa gitna, marami sa gilid. So, ito yung mga malalaki 1, 2, 3, 4. Meron pa sa dulo. Ayan, dito sa dulo. So, marami kayong kailangang parang i-pry open. So, useful talaga kung meron kayong pry tool. Mabibili sa pinakamalapit na Shopee o Lazada. Next naman, meron tayong Allen screw dito. May kasamang tools at bracket yung windshield natin. So, sana kompleto yung kailangan natin dito. So, medyo mahirap pa yung position natin dito. Nice. Oh, dali lang pala. Hindi natin kailangan ito. Lambot lang ito. So, saglit lang na screw. So, mahigit lang agad. So, may mga gasket pa siya. Tanggalin natin mga gasket din. So, natanggalan natin yung lumang windshield. Kita yung dumi ng ating sa ilalim. Ngayon, ang kailangan natin gawin is i-figure out paano ito ipapwesto. Ulit lang nga. So, meron kasing dalawa dito. So, naisip ko baka pag ganun siya. Hindi ko ma-figure out. So, tignan muna natin ito. So, ito yung windshield. So, kailangan ko ma-figure out kung paano natin siya manalagay dito. Ang meron tayo is ito. Wala kasing instruction sa YouTube eh. So, alam natin sakto to dito. Pero, paano natin siya ipapasok? So, based sa ating pagre-research, ito ay dapat ganyan. So, kailangan natin ng screw para dito.
Tapos kailangan natin yung parang bracket dito, may singit para merong kakapitan yung screw. Kasi so based on sa YouTube, ito lang yung kailangan natin para ipasok dito. Pag meron pang singitan, dapat meron. Try natin ito. Ay, this pwede pala pag ganun. So, try lang natin kung matutulog pa natin. Yan. Sakto na yan, guys. Check ulit natin yung YouTube. Yung lumang bolt dito, yung 10mm. Tapos kailangan natin gamitin ulit. Dito, merong binigay na bago. So, ang una ko nang gagawin is kakabit tong 10mm dito. Hindi ko na siya higpitin just in case magkulang tayo. Okay, try lang natin muna. So, kung sakaling nalagay natin ito dito, huwag kang mahuhulog sa loob at mahirapan tayo. So, huwag mo natin higpitan. Check natin ulit yung YouTube. So, merong 4 na rubber something like this, guys. Merong 4 na butas dito sa ating windshield. So, kung tamang pagkakaintindi dito siya dapat nakalagay. So, para hindi lang makamalit na mamaya, baka magamit ko sa ibang paraan. Is, kakabit na natin siya dito. So, I think para less vibration, isisingit na natin sa in between kasi may parang gap siya. So, tina-figure ko na, guys. So, higpitan natin itong bracket natin dito. And tighten. Saktong higpit lang. Yan. Oh, tibay na. Dito papasok yung ating screw. Yan. So, matibay natin yung dalawang bracket. Before natin ikabit yung ating windshield, is ibabalik muna natin yung ating fairings dito sa ilalim. I think good opportunity siya para punasan to. Dumi. So, konting linis. Babalik natin yung ating fairings. Baka kasi kailangan natin ito in the future. Balik natin yung tinanggal nating Allen wrench. Ay, Allen screw dito sa harap. Nabalik ko siya, guys. Hindi ko lang sure kung tama yung ginawa ko. Kasi hindi pa to fully ma-close, hindi ko matulak pabalik. Pero in-screw ko na. Para yung screw na lang yung dahan-dahan kong ginamit para pumberos siyang pumasok. Kasi dito may umangat pero pilipilit kong sinusunto ko na lang. So, I think okay naman siya. Wala namang space dito. Tapos dapat naman sana gumagana po yung ilaw. Actually, test nga natin. Test nga muna natin kung gumagana ang ilaw. Okay, gumagana. Actually, kasi mamaya natin tanggalin. Kakabit muna natin siya. Kasi I think madali naman natanggal ko eh. Ang importante. So, para naman sa assembly ng ating windshield dito, ang gagamitin nating screw, meron tayong ganitong setup.
siyang, kita ba? Allen screw, may washer. Tapos meron din siyang parang cap screw na ang mangyayari is ito yung masascrew natin tong ibabaw. Itong parang black plastic na cover para hindi kita yung screw mamaya. So, uunahin muna natin dito. So, hindi kasi siya sakto sa butas. So, ang feeling ko, kailangan mo talaga siyang i-bend. Make sure lang na ma-align ko yung goma before ko i-tighten. Halimbawa ganyan. Para malinis, di ba? So, pang sakto yung goma sa washer. So, I think may nakalimutan akong step, guys. So, meron kasing ganito na hindi ko nakabit. Yan. Parang tube siya na papasok dun sa goma. So, ang mangyayari is ang tamang pagkakaintindi ko is ito, gagawin siya. Ayan. Tapos, yan, may papasok yung magiging washer na rin yan. So, yung isang washer mo is dapat dito sa ilalim. So, matibay na yan. At kung tama ang aking calculation, itong cap is sa ibabaw. Liputan natin one last time. Sakto na. Isang bit. And then half screw. Yan. Nice. So, same ang gagawin natin sa kabila. Yan. So, pag na-bend mo naman siya, yun, no? And guys, so ito na yung tsura ng ating windshield. So, it's time to uncover yung ating front plastic. Dito sa likod, wala naman na yung malinis na eh. So, dito naman sa harap. Right, so ito yung ating high windshield. So clear, maganda naman yung pagka-clear niya. Ito, hindi kasi may mga naiwan lang plastic. So tatanggalin natin yan dahan-dahan. Hindi ko kasi agad tinanggal before ko nilagay ito kasi worry ko baka matigas or parang baka mas-scratch ko pa eh. So dahan-dahan natin tanggalin yung mga naiwang sticker. Sa concern ko lang, dito kasi may parang smoke siya, pero hindi black yung pagka-smoke niya eh. Parang may pagka-brown. Hindi ko alam bakit. Ano, may pagka-brown na red siya. So, sa picture kasi black. Ano siya, black siya eh. Ano nga gagawin natin dyan? May Honda ng logo siya, so depende ko sa katitingin. Yung dito, makikita mo siya. Pero kung dyan ka nakatingin, hindi masyado transparent siya eh, na Honda. So, parang see-through. So ito yung tsura niya. So, medyo may space na dito, no? Kasi, again, parang nagbe-bend kasi siya pag ini-install mo. So, pag ganun siya. So, may space dito. Yung stock, parang wala masyadong space dito. So, ito yung mga bracket niya. Ayan, kitang-kita yung mga gasgas ko. Dapat hindi ko yung tinanggal yung sa loob na plastic before ko in-install. Hindi naman siya, halata talaga. Yun ang naging mali ko, guys. So, dapat habang ini-install ko siya, iniwan ko muna yung sa loob din na plastic
Ngayon, may kasama kasi itong bracket din dito. So, nakita nyo may dalawang butas dyan. So, pwede mo maglagay ng bracket. Pero yung in-order ko, hindi ko na sinama ng bracket. Kasi pwede siyang may bracket na pag gano'n. Tapos, dyan nakakabit. So, parang dashboard or lagayin ng cellphone holder, ganun. Dapat pala kinuha ko na rin no? Sayang. Parang additional 500 kasi siya. Okay. So, ito yung tsura natin. Nice. Sakto lang. Kasi dito. Yung tigas mo pa konti. Kaya naman. Parang below the eye level pa rin. Pero, yan yung number sense ko. Minsan pagpagod na ako. Ayan, sakto lang. So, kita ko pa rin dito. Pero pag naka-normal ako, so kitang-kita naman yung nasa harapan. So, kaya siya merong curve dito para hindi sumagay yung handbrake natin pag so kaya mo pa rin i-turn yung handlebar mo. Isang sagad. Walang, Dito, wala ka na makita dito kasi naka-smoke. Pero hindi mo naman kailangan makita yung gagawin ko na lang. So, pag salpak ng hangin, hindi siya diretso sa katawan mo, which is, especially pag long ride, pag talaga nang bumibiyahe, tapos dire-diretso lang. Ramdam mo yung hangin so, kung hindi mo ramdam yung hangin, walang, yung, nakakapagod din kasi yung research ko In terms of comfort, nakakapagod din pag parang long ride, tapos buwabangga yung hangin sa mo. Yun, pag may mga debris din, di ba? Dito mo na, hindi sa'yo babangga, dyan muna sa windshield mo. That's it for this video. Thumbs up. Thumbs up. Kapagod yung mag-install Anong oras na? Nag-start. Oh my gosh. Pag alas 11 na. Nagsimula ako mga alas 8. May higit 2 oras. Papam, papam, papam. Papam, papam, papam. Papam, pam. Papam, pam. Papam, pam. Papam, papam, papam. Papam, pam. Papam, pam. Papam, pam. Papam, papam, papam. Papam, pam. Papam, pam. Papam, pam. Papam, papam, papam.